Tutuloy po tayong mga kaibigan, no? Yung Sibulok. Ibig sabihin na Cebu na nabulok. So kaya ganun, no? Kaya yung mga pagbasahin natin yung sa Biblia na Tagalog version. O kaya tinatawag po natin so mayroon pa yung kapayapaan na hindi masayod, kapayapaan na hindi malirip, no? Makikita pa natin po yan sa mga subalit sa Pinoy version pinalitan na po siya kasi pag sinabi po natin mga kaibigan na hindi malirip, kapayapaan na hindi malirip, mahirapan maintindihan ng mga bagong henerasyon. Pag sinabi rin natin mga kapayapaan na hindi malirip, hindi masayog, so lahirapan po ang mga new generation na mga kabataan po natin. Kaya gumawa ngayon yung Philippine Bible Society ng Pinoy version. So ibig sabihin, yung mga words na ginagamit, ito na yung mga sinasabi natin sa ating mga daily conversation, no? So ibig sabihin na bago na. Tulad yan, no? Yung masasabi natin na sibulok. Yung sibulok, maintindihan na ngayon dahil Cebu na nabulok, no? Kaya para maiwasan ang sibulok, pagkatapos kain, dapat hugasan ang pinggan, no? So napakaganda, no? Na kwansya, no? So ganun yan, no? Dahil ang salita natin ay umuunlad na umuunlad, no? Yan, sibulok, ano pa ba yung mga word na pampan, no? So another, ibalik ko yung example na word na bomba. Sa bago dumating ang mga Hapones dito po sa ating bayan, ang sinasabi nating bomba ay parang puso. So ibig sabihin niya na ang puso ay ating inaano siya, no? So nilalagyan natin ng primer. Pagkatapos lagay natin ng primer, ito ay ating bubombahin at lalabas ang maraming tubig. So yan ang bomba bago dumating ang Hapon. Subalit mga kaibigan, yung dumating ang Hapon, ang bomba ay pumuputok na. Binumba ng Hapones ang Campo Crame. Ibig sabihin talagang hinulugan nila ng bomba. Bomb pag sa English, no? Camp O'Donnell ay binumbahan na. So yun, no? So kaya ibig sabihin sa ang mga words ay nagbabago, no? So siyempre hindi na rin natin pwedeng ibaliwala yung mga old words, no? Kaya may tinatawag na Old English at saka New English, no? Kaya sa ating mga Pilipino, mayroong old version, mayroon namang Pinoy version sa Biblia. Kaya ito po mga kaibigan ang sa Biblia na may translation. Tapos sakban, alam mo ba sa Espanyol mayroong Reina Valera 1960 version. Po mayroon na ngayong bagong version kasi noon 1960 pa yun. Kaya iba ng version ngayon yung sa Espanyol. Ibig sabihin may bagong version. Yan, no? So tulad sa atin kasi na-influence po tayo ng 333 years tayo sa Espanyol, no? Kaya ang mga ating mga matatanda may mga ginagamit pang may mga ginagamit pa sila na Spanish words, ha? So kahit tayo ngayon naintindihan natin na ba chinilas, no? Sa English sa slipper. So yan, no? So Espanyol yan. O chichinilinasin kita, no? Chinilas, slipper. Kaya yan mga kaibigan, kaya mayroong mga version. Kaya sa ating pag-study ng Biblia o kung ano pa man, dapat
i-consider natin ang ma-version para lalo siyang maganda, no? Ibig sabihin na para ating maintindihan, mga kaibigan, maintindihan natin yung, tapos kunin natin yung history, no? Kasi mayroon pang iba na Latin words o blank blank blank, no? So yan. So kaya, mga kaibigan, ang pag-study ng Biblia ay dapat mayroon ka talagang panahon na anhin mo talaga, no? So ngayon, mga kaibigan, sabi sa English, come to me and I will teach you where the Lord. So yan po ang sinasabi doon. Where the Lord sa Tagalog. Sa Tagalog ay po ay hali kayo, mga kaibigan, at tuturuan ko kayo, kasi Yahweh ay dapat sundin at igalang. So ang advantage, mga kaibigan, pag tayo ay may Bible study at iba't ibang version ang ating ginamit, mayroong additional tayo, no? Kasi sa Tagalog version, sila sabi na doon na si Yahweh ay sundin, ay dapat sundin at igalang. Tapos sa English version naman ay fear the Lord. So nagiging tatlo ngayon yung ating puntos, no? So kaya napakaganda, na kaibigan, pag tayo ay mag-Bible study na gamitin natin ang iba't ibang version. So siyempre, nauna dyan prayer para bigyan tayo ni Lord ng wisdom, knowledge, and understanding upang ating maintindihan ang mga dapat. Kasi alam niyo po, mga kaibigan, si Lord lang ang nakakita na hindi natin nakita, at siya lang nakakaalam ng hindi natin alam, no? Kaya it needs, no? Tayo po talaga ay mabigay ng gabay sa Kanya upang tayo, mga kaibigan, ay magtagumpay. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at makadiyos po na hapon sa bawat isa. God bless us all.